Patayan ako dito. Ngayon ko nakakarinig ng mahal na presyo kasi medyo, baka hindi nila ano eh. medyo nangangalantay yung matres ko kasi. Ang akin lang, kung ito lang ang tayong paraan sa Iloncheng, di ba kasi yung bata lumalaki? Paghahanap yan ng, hindi na yung gastos ang inaalala ko dito, di ba? Hindi na yung pride ng nanay. Kasi, sorry sa Iloncheng ha, napakawalang silbi ng pride na ginawa ng nanay. Ang isip sarili. Di ba? Kung alam mo sa sarili mo, unang-una pumayag-payag ka na yung mangyayari sa inyo ng ex mo, meron ka rin boyfriend. Di ba? Tapos, eto na, buntis ka. Siguro naman, alam mo sa sarili mo, sino dapat mo turo. Kung iniisip niya sarili niya, walang problema sa gusto niyang gawin. Kaya alam, may anak na dapat isipin eh. Yung anak balang araw magtatanong, sino po tatay ko? O teka lang anak, isipin natin. Hindi pangit pakinggan. Di ba? Parang ang dami, no? Sorry po ha, di ba? DNA test kapatid, walang ibang paraan kundi magpa-DNA test. Yun nga. Pero medyo matagal-tagal pa. Bakit? Kasi ngayon, pag nakikita ko yung baby, parang gusto ko sana sa akin na maanohan ko. Then, meron bang lukso ng dugo? Kasi, nung time na nakita ko yung bata ng personal, halos kasabay nung anak ng kaibigan ko eh. Halos pareho sila ng, yung tuwa ng naramdaman ko, halos pareho kasi sobrang ano ko sa bata. So parang, ang hirap din, kung di rin ako sa madalas na parang di ako nainiwala sa lukso ng dugo o ano. Basta ang gusto ko na lang na... Hindi, ang tinatanong ko, so ibig sabihin walang lukso ng dugo? Basta magaan ang loob ko, yun lang. Nag-aarangan ako ng loob sa kanya, gusto ko siyang hawakan. Pero halos parehas lang sa naramdaman ko sa batang. Hindi ko talaga anak. Kumbaga, baka pa pwedeng natutuwa ka lang talaga sa bata. Natutuwa ako, pwedeng ganun. Lalo pat merong chance na baka sa'yo ito. Alright. So, walang ibang paraan dito, mga kaibigan. Medical na to. Ayun nga eh. DNA test. Diba? Halimbawang, ito ang tanong. Halimbawang ikaw ang ama. Ano ang balak mo sa relasyon ng nanay? Tinanong ko nga siya noong time na yun na ang tanong ko sa kanya is yung kung gusto magsasama ba kami. Then yung unang sabi niya sa akin, kasi ma-pride siya talaga. Sabi niya may boyfriend ako eh. Tsaka isa pa, matagal na tayo. Wala. 2 years kang wala na, sabi niya. Sabi niya, ang ina niya nila sa akin, talagang pinunto niya na sa akin na may anak ako sa kanya. Sabi ko parang napakababaw na katwiran, no? Kung tapos na lahat, ang gulo ng sitwasyon eh. Tapos parang siyempre nahirapan ako, isip ko ano ba yung... Tama. Anong gagawin ko. And then, ang isa pang Papa Jack, siyempre meron din akong girlfriend sa malayo na nasa US. Then, alam ba ng girlfriend mo sa US yung situation mo ngayon? Huli ko na lang na... Actually, hindi ko sinabi, nalaman niya na lang. Anong klaseng pagtanggap ang nangyari? Nahirapan din siyang, kasi okay lang naman sa kanya raw eh, pero bakit hindi ko pa sinabi ng diretso sa kanya? So, kumbaga alam niya na meron kang desire, kagustuhan na malaman kung sakaling ikaw yun, at alam niya na kung sakaling ikaw, papanagutan mo ito. Ayun, sinabi ko sa kanya, kaya ako rin hindi sinabi kasi napaka-komplikado na sitwasyon. Kumbaga wala pang matinong picture yung wala pang eksena. Kaya hindi ko nabanggit sa akin. Ganito gawin natin, anong mensahe mo para sa nanay ng bata? Masasabi ko lang, kung nakikinig siya ngayon, sorry sa lahat ng mga nagawa ko, kung nasaktan ko man siya, kung sa tingin niya talagang naging responsable ako sa kanya, sa anak namin. Kung sakaling sa'yo? Sino ba kamukha ng bata? Sabi nila kamukha ko nung nilabas. Sa ngayon talagang kamukha niya. So yun hindi ko naman sila tatalakuran eh. Then nung una, naduwag ako. Pero ang gusto ko lang talaga patunayan, kung hindi nangyari na ginulo niya yung sitwasyon, siguro talaga magkasama kami. Willing akong samahan sila eh. Dahil ako, lumaki ako walang ama din. Then yung bata, ayaw mong baby, tumagal yung pagmulat niya ng walang kinikilalang tatay. Tinanong ko nga siya eh, about dun sa birth certificate ng bata eh. Kanina mo yung pangalan.
sa kanya daw yung apelido. Sabi ko, kahit pa sana, inano na sa apelido ko kahit pa paano para hindi mag-illegitimate. Ako, alam mo, Ryzen, natutuwa ako sa'yo. Diba? Si Ilonjing, diba? Baligtad tong caller natin na to. Ang karamihan ng caller natin, pinapalakas ang radyo sa pinapahinaan. Ang karamihan ng mga malalaki na, sorry po, nakakaabala ng girl, tinatakbuhan. Ikaw gusto mong panagutan, di ba? Eh, gano'n na lang siguro, kapatid. Total, I think, di ba, edukado ka naman tao, kaya mong ipunin yung halaga para sa DNA test. Sa lalong madaling panahon. Ayun nga, ayun talagang ano ko sa kanya. Ayoko rin naman hingin o i-ask sa girlfriend ko yun about doon. Oh, wag pangit talaga yung friend. Pangit, kasi kahit siya na mismo nagsasabi sa akin na pag uwi ko dyan by January, gawin natin yan. Kasi tinanong niya ako, naghahabol pa ba yung babae? Sabi ko, hindi na eh. Ang inaano ko na lang, yung problema ko na lang, iba sa bata. Ganun na lang, kapatid, ano? O, sa lalong madaling panahon, gawin natin. Ayun. Ha? And be responsible enough kung sakaling ikaw man to. Alright? Okay? Salamat, Papa Jack, ano? Maraming salamat. Thank you. Sa bata, okay, mensahe ka? Okay. Sa baby ko, talaga merong sense of ownership na si Ilonching. Kahit na alam niyang, natutuwa ako sa'yo, kapatid. Salamat, Papa. Eh, wag na lang kaya nating pa-DNA. Panagutan mo na lang kaya. Total, marami kasi napaka-willing. Papa Jack maraming mga, hindi ko maiwasan, maraming mga taong tumingin sa lugar namin dito na siya rin mismo kasi ang gumawa ng problema na hindi lang sa akin yung sinabi yung bagay niya. Sinabi niya sa mga ibang tao dito na buntis po ako, tatay po ay ganito, ganyan. Then nung huli na nalaman nila, hindi lang maiwasan, Pilipinas tayo, talaga marami mga chismosa. Tapos nung huli, sabihin na ako. Then yung gusto kong akuin yung bata, mismong mother ko, family ko, siya sabi, paano mo aakuin yun? Siya lang nga mismo nagsabing hindi sa'yo. Tama. Anyway, kapatid, I hope, ganun lang, I hope soon enough, malaw mo na yung katotohanan. Kasi, actually, hindi mo ikaw naalala ko dito, yung bata. Eh nga po maski ako wala, sa amin, kung sa kahiyan, kayang-kaya naman, yung bata. Yung bata. Ganun na lang, ha? Next year, sana maging goal mo ito. Alright? Wala na akong pakialam kung magkakabalikan kayo ng girl, di ba? Kasi feeling ko, hindi naman siya willing mag-share ng buhay kasama ka. Pero sana, siya madamot. Isipin niya yung kinabukasan ng bata. Alam natin na siya ay nanay, hindi natin siya panghihimasukan sa gusto niyang paraan na pagkapalaki. Di ba? Pero, she will not be forever be there kasama ng bata. Di ba? Lahat tayo lilipas sa mundong ito. At pag dumating yung time na wala na siya sa mundong ito, malaki na ang bata, magtatanong, asan tatay ko? Di ba? So, yung bang iiwanan mo sa anak mo, puzzle? Salamat sa pagtawag, kapatid. Salamat, Papa Jack. Maraming salamat. Okay? God bless, okay. Salamat po. Mga kaibigan, si Ryzen, sa Ilonjing natuwa ako sa kanya. Di ba?